Welcome sa Cloud B Movie Recap. Naniniwala si Tad Stones na ipinanganak siya para maging isang arkeologo. Lumaki siya nang wala ang kanyang mga magulang at ang kanyang lola ang nag-alaga sa kanya. Noong bata pa siya, palagi niyang hinuhukay ang bakuran upang maghanap ng kayamanan. Hindi niya iniintindi ang pang-aasar ng ibang bata. Buong atensyon siyang nakatuon sa kanyang layunin. Minsan may nakita siyang makinang na parang ginto ngunit nalaman niyang ito'y nawawalang cufflinks lang ng kanyang ama. Gayunpaman, patuloy siyang hinihikayat ng kanyang lola at naniniwalang balang araw ay magdadala si Tad ng karangalan sa kanilang pamilya. Mabilis lumipas ang panahon at ngayon ay ganap ng binata si Tad. Gayunpaman, hindi pa rin niya sinusuko ang kanyang hilig. Hindi siya nakahanap ng maayos na trabaho at nauwi bilang isang construction worker. Pero patuloy pa rin siyang naghihintay ng swerte. Kahit nasa construction site siya, naghahanap pa rin siya ng mga lumang bagay. Ngayon nakakita siya ng lumang bote ng Coca-Cola na maaaring bihira. Tuwang-tuwa si Tad ngunit hindi ang kanyang amo. Pinagalitan siya nito dahil sa pag-aaksaya ng oras at pagdadala ng kanyang asong si Jeff sa trabaho. At sa susunod na sandali, natanggal si Tad sa trabaho sa ikapitong pagkakataon. Nag-aalala ang kanyang mga katrabaho kung paano siya mabubuhay, pero hindi si Tad. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmadaling pumunta sa museo upang ipasuri ang bote na nahanap niya. Isang kilalang senior arkeologo, si Professor Humbert, ang nagtatrabaho doon. Sa kabila ng palaging kabiguan ni Tad, handa si Professor Humbert na suriin ang kanyang mga natutuklasan. Sa kasamaang palad, hindi orihinal ang bote. Nalungkot si Tad at naisip ang sumuko, pero sinubukan siyang palakasin ng loob ni Humbert. Hindi araw-araw nakakahanap ng kayamanan ang isang arkeologo. Kailangan maging mapagpasensya si Tad. Matapos suriin ang bote, naghatid si Tad ng liham para kay Professor Humbert. Galing ito kay Professor Lavrov, isa pang senior arkeologo. Masaya niyang ipinaalam kay Humbert na nahanap na niya ang nawawalang bahagi ng isang sinaunang tablet. Natagpuan ni Humbert ang susi sa nawawalang lungsod ng Paititi 30 taon na ang nakalipas ngunit kulang ang tablet. Sa wakas, nakita na ni Lavrov ang nawawalang bahagi at maaari nang matuklasan ang alamat na lungsod ng Paititi. Kailangang sumakay agad si Humbert ng eroplano papuntang Peru sa loob ng 2 oras upang makipagkita kay Lavrov. Mahigit 500 taon na ang nakalipas, nang malaman ng sinaunang tribo ng Inca na nais nakawin ng kanilang kaaway ang lahat ng kanilang ginto, humingi sila ng tulong kay Inang Kalikasan. Sinabi ni Inang Kalikasan na dalhin nila ang lahat ng ginto sa isang lihim na lugar, ang Paititi. Matapos maitago ang kayamanan, kapalit nito ay binigyan sila ng mahiwagang gintong estatwa, the Gold Indian of Paititi. Ito ay isang estatwang may kapangyarihan, at sinumang magbantay nito ay pagkakalooban ng immortalidad. Dahil dito, sabik na sabik si Humbert sa kanyang natuklasan. Pagdating sa paliparan, nagmamadali siyang tumakbo papunta sa eroplano at nakalimutang dala ang kanyang bag. Sinundan siya ni Tad upang isauli ito, ngunit nadulas si Humbert sa basang sahig at bumagsak sa mga bagahe. Pinakiusapan niya si Tad na painumin siya ng gamot pero aksidenteng sleeping pills ang naibigay ni Tad. Ngayon ay hindi makalilipad si Humbert ng ilang araw, kaya si Tad ang pumalit upang dalhin ang tablet. Dito nagsisimula ang kanyang matagal ng pinapangarap na pakikipagsapalaran. Pagdating niya sa Peru, sinalubong siya ng isang kakaibang lalaking nagngangalang Freddy. Nagkunwari si Tad na isa siyang propesyonal na arkeologo upang maranasan ang buhay na matagal na niyang ninanais. Si Freddy naman ay part-time na nagbebenta ng mga kakaibang gamit at pinilit pa niyang ibenta kay Tad ang isang Swiss pincher. Biglang may dumating na SUV at dinukot si Tad. Isang nakakatakot na lalaking may robotic arm na si Cap Onan ang nagtanong tungkol sa tablet. Ipinakita ni Tad ang kanyang ID upang patunayang hindi siya si Humbert, pero ayaw pa rin siyang pakawalan ni Cap Onan. Naalala ni Tad ang Swiss pincher na binili niya kay Freddy. Ginamit niya ito para makatakas mula sa SUV. Nahuli siya ni Freddy at hinayla papasok sa isang kotse na minamaneho ng magandang anak ni Professor Lavrov na si Sarah. Nagpaputok ang tauhan ni Cap Onan ng kakaibang bomba at aksidenteng nakain ito ni Jeff. Dinala ni Sarah si Tad sa kanilang bahay ngunit nang makarating sila doon, nauna nang nakapagsiguro ng investigasyon ang mga tauhan ng SUV. Nag-alala si Sarah na baka dinukot ang kanyang ama pero nakita niya ang tapat na ibon ni Lavrov na si Belzoni. May dala itong liham mula kay Lavrov. Tumakas daw siya papuntang Machu Picchu upang makaiwas sa plano ni Cap Onan.
Nagpasya si Sarah na sundan ng kanyang ama at handa namang sumama si Tad dahil nahulog na ang loob niya kay Sarah. Nang silipin niya ang mga gamit ni Lavrov, nakita niya ang nawawalang bahagi ng tablet. Pinagdikit niya ito sa hawak ni Tad at nabuo ang susi. Sumakay sila ng tren patungong Machu Picchu pero sinusundan sila ni Cup Onan. Madaling nakuha ng masama ang tablet ngunit kumapit si Tad sa kanyang paa at si Belzoni ang lumipad dala ang tablet. Nalaglag muli ang tablet sa bubong ng tren at nagmamadali si Sarah upang makuha ito. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga kalaban habang binubugbog naman si Tad ni Cup Onan. Bumalik si Belzoni, kinuha ang tablet, at iniwan muli sa ibang lugar. Parehong tumakbo sina Tad at Cup Onan para habulin ito ngunit napansin ni Cup Onan ang paparating na tunnel kaya tumalon siya pabalik sa kanyang van. Samantala, nahulog sina Sarah at Tad sa quadra. Ginamit nila ang pagkakataon upang makatakas sakay ng mga alpaka. Pagkatapos ng ilang nakakapagod na milya, narating nila ang Machu Picchu. Nagpunta si Freddy para kumuha ng pagkain habang sina Sarah at Tad ay nagmamadaling hanapin si Propesor Lavrov. Ngunit muli, nawawala ang propesor. Nalungkot si Sarah dahil siya na lang ang natitirang mahal niya matapos mamatay ang kanyang ina. Pinayuhan siya ni Tad na huwag sumuko. Nagkita nilang muli si Freddy at kumain sila, ngunit biglang umatake si Cup Onan. Ipinakalat niya ang kanyang mga tauhan sa buong lungsod upang hulihin sina Tad at Sarah. Matapos ang pagtakbo rito at roon, sumakay sila ng hot air balloon upang makatakas. Habang nasa himpapawid na sila, napansin ni Tad na masama ang pakiramdam ni Jeff. Nakaramdam ito ng pagkahilo at isinuka ang bombang nak-aim niya kanina, isa pala itong tracking device. Kaya pala palaging natutunto ni Cup Onan ang kanilang kinaroroonan. Dinala sila sa disyerto kung saan nakakulong si Propesor Lavrov. Nandoon din ang sikat na arkeologong si Max Mordan. Inamin ni Tad na malaking tagahanga siya ni Max ngunit nalaman niyang si Sarah ay nobya pala ni Max. Nasaktan ang puso ni Tad ngunit pinatatag niya ang sarili. Dumating din doon si Cup Onan at tinanong si Sarah tungkol sa tablet. Inilagay niya ito sa ibabaw ng bato at sa wakas ay nabuo ang mapa papunta sa Paititi. Inutusan ni Cup Onan si Propesor Lavrov na basahin ang mapa at isinulat niya ang mga pahiwatig. Bago umalis kasama si Cup Onan, komandat si Lavrov sa kanyang anak na babae. Peke ang binasa niyang mapa at nasa ibang lugar ang tunay na mapa. Ginamit ni Tad ang kakaunti niyang kakayahan sa arkeolohiya at natuklasan ang isang nakatagong pinto. Dinala sila nito sa totoong mapa. Samantala, sinubukan ni Freddy nakawin ang isang sinaunang kalasag ngunit naging dahilan iyon para gumuho ang buong piramide. Mabilis na binasa ni Sarah ang mga pahiwatig sa mapa at ligtas silang nakalabas. Minaneho ni Tad ang isang excavator at sa wakas ay nakaalis sila sa disyerto. Naglakbay sila papunta sa gubat upang marating ang tunay na lokasyon ng Paititi habang abala si Cup Onan sa paghuhukay sa maling lugar. Sa kanilang paglalakad, ilang ulit sinubukan ni Tad na ibunyag ang kanyang totoong pagkakakilanlan kay Sarah ngunit natatakot siya na baka hindi na siya igalang dahil isa lamang siyang karpintero. Matapos ang magdamag sa gubat, naghiwa-hiwalay sila upang hanapin ang pintuan ng Paititi. Puno ng mababangas na hayop ang kagubatan at may isang nakakatakot na puma na nagsimulang habulin si Tad. Umakyat sa puno sina Sarah at Freddy habang naiwan mag-isa si Tad sa ibaba. Naghagis si Sarah ng mga nyog sa puma at ito'y tumakbo palayo. Tinawag niya si Tad na lumabas, ngunit hindi niya alam na natuklasan na ni Tad ang nawawalang lungsod. Tinawag niya ang lahat upang sundan ang nakatagong ruta at narating nila ang butas na papunta sa kayamanan. Lumipad palabas ang maraming paniki at nakita ito mula sa kinaroroonan ni Cup Onan. Nalaman niya na nagsinungaling sa kanya si Propesor Lavrov at agad niyang pinuntahan sina Tad at Sarah. Dinala ni Max si Sarah at inutusan niya ang tauhan ni Cup Onan na patayin sina Tad at Freddy. Sa ilalim ng butas, may dalawang lagusan. Iminungkahi ni Lavrov na dumaan sa una at sumunod ang lahat. Samantala, napagtanto ni Tad na si Max ang tunay na may pagkana ng lahat. Nais niyang sabihin ito kay Sarah ngunit kailangan niya munang iligtas ang sarili. Sumakay siya sa excavator upang makatakas sa mga goons ngunit naistorbo siya ni Jeff kaya nahulog ang excavator. Sa kabutihang palad, dinala ni Belzoni ang mga paniki at inatake ang mga goons. Iniwan ni Tad ang mga alaga kay Freddy at tumalon sa butas. Sinundan niya ang pangalawang lagusan at naamoy niya ang bantay na mummy.
Napasigaw sa takot si Tad at tumakbo papasok sa tunnel. Doon siya nakarating kina Max at sa iba. Ibinunyag niya ang katotohanan tungkol kay Max ngunit bilang ganti, sinabi rin ni Max kay Sarah na isa lang construction worker si Tad. Sinampal ni Sarah si Max at pinagsisihan ang pagkahulog sa isang masamang tao. Nagalit din siya kay Tad dahil sa pagsisinungaling. Habang nagtatalo sila, pinaplano ng mommy kung paano sila aalisin. Inihulog niya ang isang higanteng nagliliyab na batong bola sa kanilang direksyon. Nakatawid ang lahat maliban kay Tad na nakabitin sa sirang tulay. Tanging si Sarah lamang ang nagmadaling tumulong at hinayla siya palayo sa panganib. Napatay ng insidente ang ilang mga bantay at nakapasok ang natira sa susunod na bahagi ng templo. May mga nakabiting lubad na iba-iba ang kulay. Isa lamang ang magbubukas sa pinto ng gintong estatwa, ang iba ay magbubukas sa sahig patungo sa kumukulong lava. Alam ni Tad na itatapon sila ni Max sa sandaling makuha nito ang estatwa kaya't nagplano siyang patobon sina Max at Kaponen. Sinabi niya kina Sarah at Professor Lavrov na lumipat sa may dingding at kumapit siya sa bungkus ng mga lubad. Nagsimulang bamuka ang sahig ngunit nakabitin sina Max at Kaponen sa mga lubad. Sinubukan ni Kaponen patayin si Tad ngunit ginamit ni Tad ang Swiss pincher upang mawalan siya ng kapit. Samantala, hinailan ni Max ang pulang lubad at nabuksan ang pinto papunta sa alamat na estatwa. Hinarang siya ng bantay ng mommy na nakasakay sa isang batong halimaw. Nagkunwari si Max na nagsisisi upang lituhin ang mommy. Pagkatapos, inagaw niya ang kontrol ng halimaw at siya mismo ang sumakay dito. Dumating si Tad at iniligtas ang mommy mula sa pagkahulog. Pagkatapos ay umakyat siya sa halimaw upang pigilan si Max ngunit nabigo. Inutusan ni Max ang halimaw na durugan si Tad. Tinulungan siya ng mommy bilang ganti at inihagis nito ang bakal na palawit kay Tad. Ginamit iyon ni Tad upang tamaan si Max. Nahulog ang halimaw ngunit nakuha pa rin ni Max ang estatwa. Makakamit na sana niya ang immortalidad ngunit may kapalit. Kailangan niyang mabuhay magpakailanman bilang isang mommy. Sa likod ng batong lagusan ay isang buong lungsod ng mga mommy. Inutusan ng bantay na mommy na ikulong si Max sa piitan. Hindi rin niya maaaring hayaang umalis si Tad at ang iba dahil maaaring ibunyag nila ang sikreto ng paititi. Inilabas ni Tad ang pinakamahalaga niyang kayamanan, ang cufflinks ng kanyang ama na nahanap niya noong bata pa, at iniabot ito sa mommy. Ito ang kanyang pangako na pananatilihin niyang sikreto ang paititi at hindi niya hahayaang gambole ng sinuman ang mga mommy. Matapos ang nakakapagod na pakikipagsapalaran, naglakad pabalik sa gubat sina Tad, Sarah, at Lavrov. Humingi ng tawad si Tad kay Sarah dahil sa pagsisinungaling at sa pagkakabihag sa kanyang fiancé. Ngumiti si Sarah at inamin na natagpuan na niya ang kanyang tunay na bayani, si Tad. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa tainga ni Tad. Sa wakas, natagpuan na niya ang kayamanang matagal na niyang hinahangad. Si Sarah Lavrov ay anak ng pinakadakilang explorer sa mundo na si Dr. Lavrov. Sinusundan niya ang yapak ng kanyang ama at sumali sa parehong propesyon ngunit mas matibay ang kanyang dedikasyon. Para mabawi ang isang sinaunang scroll, buong tapang siyang sumisid sa kailaliman ng karagatan ng mag-isa. Narating niya ang nawawalang palasyo at nahanap ang scroll. Gayunpaman, hindi napansin ni Sarah ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Naghihintay sa kanya ang kanyang koponan at nabigla nang makita ang kanyang natuklasan, subalit may iba ding nagmamanman sa kanya. Gusto ng isang misteryosong lalaki na nagngangalang Jack Rackham ang scroll at gagawin niya ang lahat para dito. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kanyang pagtuklas, si Sarah ay naging masikat at nakakuha ng isang malaking bilang ng mga tagahanga ngunit naaalala pa rin niya ang kanyang mabubuting kaibigan. Isa sa kanila ay si Tad Stones na tumulong kay Sarah na iligtas ang kanyang ama mula sa mga kidnapper. Si Tad ay isang self-claimed explorer na sa wakas ay nagpasya na maayos na pag-aralan ang arkeolohiya habang nagpapatuloy sa kanyang trabaho bilang isang construction site worker. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na kaibigan niya si Sarah ngunit walang naniniwala sa kanya. Nagsisimula na rin siyang magduda dahil matagal na silang hindi nagkikita. Biglang nagring ang phone niya at walang iba kundi si Sarah ito. Nagdaraos siya ng isang malaking seremonya upang ipakita ang kanyang pinakabagong natuklasan at gusto niyang sumali dito si Tad. Talagang nasasabik siya habang binabalak niyang hilingin itong maging kasintahan.
Naghanda pa siya ng regalo ngunit hindi sinasadyang mawala ito sa kanyang mga kamay at halos masira. Nailigtas ni Tad ang regalo ngunit natapunan niya ang kanyang amo ng semento at natanggal sa trabaho. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Gusto niyang mag-focus sa kung ano ang nasa unahan. Umuwi siya at nagsimulang mag-impake para dumalo sa seremonya ni Sarah sa Las Vegas. Biglang may kumatok sa kanyang pintuan at ito ang mommy na nakilala ni Tad sa kanyang huling misyon. Talagang pala kaibigan at mabait ang mommy at pinabayaan sina Tad at Sarah na umalis sa lihim na lungsod. Bilang parusa, ang mommy ay itinapon din sa labas ng lungsod. Wala na siyang ibang mapupuntahan at nagpasya siyang tumira kay Tad. Pilit pa niyang sinasamahan si Tad sa Las Vegas. Sa daan, ipinakita sa kanya ni Tad ang kwintas na dala niya para kay Sarah ngunit naniniwala ang mommy na tatanggihan si Tad. Si Sarah ay malayo ang estado ng buhay kumpara sa kanya. Dahil dito nawala ng tiwala si Tad at nagsimula siyang magduda sa kanyang desisyon. Nang makarating sa hotel, pinayuhan ni Tad ang mommy na manatili sa taxi habang siya ay nasa seremonya. Nakilala ni Tad ang isang batang babae na nagngangalang Tiffany Mays, siya ang katulong ni Sarah. Pagpasok niya, tumakbo si Sarah para yakapin siya. Talagang nasasabik siyang ipakita sa kanya ang nahanap niya sa karagatan. Ang mahiwagang scroll ay ang papyrus ni King Midas. Gusto ni Sarah na isalin ang sinaunang mensahe, para mahanap niya ang sikat na kwintas ni Midas. Kung umiiral ang kwintas ganoon din ang gininto ang hawakan ni Midas. Biglang naalala ni Tad ang tungkol sa regalo niya at sinubukan niyang hilingin kay Sarah na maging girlfriend niya. Bago pa niya matapos ang sasabihin, lumapit ang mommy doon at pinutol ang buong sandali. Siya ay nagbibihis para sa gabi sa kanyang pinakapaboritong suit ngunit tila walang nakakapansin sa kanya. Dito nga ay napagtanto niya, sa marangyang kaganapang ito, ang kanyang damit ay pang-waiter pala. Ang kawawang Tad ay nawala ang huling bahagi ng kanyang kumpiyansa ngunit huminto pa rin upang makita ang pagtatanghal ni Sarah, pumunta siya sa stage at iniharap ang papyrus. Samantala, may mga kaina-hinalang aktibidad ang mga waiter. Namamahagi sila ng usok sa kanila at nagbibigay din ng isa kay Tad na napagkakamalang waiter. Sa sandaling sumabog ang bomba, lahat ay nagtatago sa ilalim ng pulang usok. Ang mga waiter talaga ay goons na ipinadala ni Jack Rackham upang nakawin ang papyrus. Sa sandaling makuha nila ito, kinuha ng tapat na loro ni Sarah na si Belzoni ang papyrus. Pumunta din si Tad at ang kanyang asong si Jeff para tumulong. Ang papyrus ay patuloy na inihagis dito at kalaunan ay napunta sa entablado. Huminto ang isang helicopter sa itaas mismo ni Sarah at may bumaba mula rito. Si Jack Rackham ito, kinuha niya ang papyrus at inutusan ang kanyang mga tauhan na kunin si Sarah. Umalis na silang lahat at walang magawa si Tad para pigilan sila. Gayunpaman, handa siyang subukan ang kanyang makakaya sa pagliligtas kay Sarah. Alam niyang ninakaw ni Jack ang papyrus para mahanap ang kwintas ni Midas. Kung gagamitin niya ang impormasyon sa kwaderno ni Sarah upang mahanap ang kwintas bago ang mga goons, mauuna siya ng isang hakbang kay Jack at magtatagumpay sa pagliligtas kay Sarah. Ang isa sa mga piraso ng kwintas ni Midas ay sinasabing nasa pulang templo ni Baal. Hindi nababasa ni Tad ang mga sinaunang sinulat sa notebook ngunit sa kabutihang palad ay alam ng mommy ang lahat ng ito. Isinalin niya ang mga ito at nalaman ni Tad na ang mensahe ay nagpapahiwatig patungo sa isang lugar na tinatawag na Alhambra sa Spain. Napakalayo nito ngunit handa na si Tad para sa kanyang susunod na pakikipagsapalaran. Samantala, pinilit ni Jack si Sarah na sabihin sa kanya ang lokasyon ng pulang templo ni Baal. Nang tumanggi siyang gawin ito, tinurukan siya ni Jack ng isang espesyal na formula sa pagsasalita ng katotohanan. Sinabi ni Sarah na lahat ay nasa kanyang notebook na hawak ni Tad. Matapos makuha ang pahiwatig, agad na ipinadala ni Jack ang kanyang mga tauhan upang hulihin si Tad. Gusto niya talaga makuha ang necklace, ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. Ang kapangyarihan ng Midas ay higit pa sa kayamanan. Ito ang kapangyarihan ng mga Diyos na pamunuan ng mundo at gusto ni Jack ang lahat ng ito para sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, naabutan ni Tad ang flight papuntang Spain kasama ang mommy at si Tiffany. Pagkalapag, umarkila sila ng taxi papuntang Alhambra, upang hindi mapansin, ang mommy ay nagbibihis bilang isang ginang na dahilan para ma-inlove ang taxi driver sa kanya. Ngayon ang driver ay handang dalhin sila kahit saan nila gusto.
Natagpuan na sila ng mga goons ni Jack ngunit itinaya ng dedikadong taxi driver ang kanyang buhay para iligtas ang kanyang mga pasahero. Nagtagumpay sila sa pag-iwan ng ilang goons ngunit dalawa sa kanila ang nagsimulang mag-shoot ng mga tranquilizer. Nagbaba ng ulo sina Tad at Tiffany at aksidenteng nabaril ng mga goons ang isa't isa. Nakakuha din ng isang shot ang driver at kailangang pumalit si Tad. Matapos ang malubak na biyahe, sa huli ay narating nila ang kanilang destinasyon. Sa isang lugar sa paligid ay may isa sa mga piraso ng kwintas ni Midas. Ito ang lugar kung saan tinuruan ni Apollo si Midas ng magandang aral. Biglang napansin ni Tad ang isang fountain doon na parang isa sa mga drawing sa mga notebook ni Sarah. Ang mga ulo ng mga estatwa sa paligid ng fountain ay maaaring maikot. Nang sabay-sabay nilang iikot ang ulo ng mga estatwa, umaagos ang tubig mula sa bibig ng mga estatwa at may lumabas na hagdanan na humahantong sa kanila sa isang lihim na base sa ilalim ng lupa. Mayroong ilang mga daanan doon ngunit isa lamang sa mga ito ang patungo sa templo ni Baal. Sinabi ng mommy na maaari niyang tanungin ang mga daga tungkol sa tamang daan. Kinakausap niya ang mga daga sa pamamagitan ng pagpisil sa kanila na parang laruan. Ipinapalagay ni Tad at Tiffany na nagbibiro lang ang mommy ngunit tila naiintindihan ng daga ang lahat. Pinangunahan nito ang daan at dinala si Tad at ang kanyang koponan sa isang makitid na daanan. Nagdududa si Tiffany sa mommy ngunit handa si Tad na makipagsapalaran. Bigla silang nahulog sa isang lagusan at napunta mismo sa templo ni Baal. Isang malaking estatwa ang nakaupo doon na may fountain sa harapan. Ang unang piraso ng kwintas ni Midas ay nakalatag sa loob ng tubig ng fountain. Sa sandaling kunin ni Tiffany ang piraso, ang pintuan ng labasan ay nagsasara na nagkulong sa kanila sa loob. Pagkatapos, nagsisimula ng mapuno ang tubig sa templo. Kung si Tad at ang kanyang koponan ay hindi makahanap ng pagtakas, sila ay malulunod at mamamatay. Sumisid si Tad sa tubig ng maraming beses upang makahanap ng agusan ng tubig. Nagtagumpay siya sa huli ngunit hindi niya ito mabubuksan ng mag-isa. Tinawag niya si Tiffany at sabay nilang binuksan ang drain. Umaagos ang tubig mula sa isa sa mga drain sa kalye at tumalon din si Tad at ang kanyang team. Nakarating na doon si Jack at dinala niya si Sarah. Inutusan niya si Tad na ibigay ang piraso ng kwintas at ang notebook. Iyon ang unang matagumpay na pakikipagsapalaran ni Tiffany at gusto niyang sumikat ngunit naniniwala si Tad na mas mahalaga ang pagliligtas kay Sarah. Ibinigay niya ang piraso at ang notebook kay Jack at ibinalik si Sarah. Pagkaalis ni Jack, ibinunyag ni Tad na napunit niya ang ilang piraso mula sa notebook. Maaari pa nilang mahanap muna ang natitirang bahagi ng kwintas. Ang kanilang susunod na pupuntahan ay ang Turkey. Ngunit sa impormasyong mayroon si Tad, mahahanap niya ang tamang templo. Tinulungan sila ng taxi driver na makarating sa lokasyon, habang naghihintay sila ng bangka. Gusto ni Sarah na ibahagi ang kanyang naramdaman noong malayo siya kay Tad ngunit nag-ambala muli sila. Dumating na ang kanilang bangka at kailangan nilang bumiyahe ng magdamag para makarating sa Turkey. Nakaramdam ng stress si Sarah at lumabas upang makipag-usap sa mommy. Ang nakakatawang mukhang mommy ay talagang may ilang seryosong payo. Sinabihan niya si Sarah na itigil ang pag-iisip ng labis at kumilos para sa kanyang ninanais. Naiintindihan ni Sarah at nagpa siya na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Tad. Samantala, ipinakita ni Tad kay Tiffany ang kwintas na dala niya para kay Sarah. Dahil dito, medyo naiinggit si Tiffany kung paano nakukuha ni Sarah ang lahat sa kanyang buhay. Hiniling ni Tiffany kay Tad na isuot sa kanya ang kwintas para lang makita ang hitsura nito. Habang ginagawa niya iyon, nakarating doon si Sarah at inakala niya na may nararamdaman si Tad para kay Tiffany. Kinaumagahan, nakarating sila sa Turkey ngunit parang malungkot at bigo si Sarah ngunit hindi siya umimik sa nakita niya kagabi. Nagtago sila mula sa mga goons ni Jack at nagmaneho papunta sa disyerto upang hanapin ang templo. Malapit na ang gabi kaya mas mabuting maghiwalay at hanapin ang templo. Si Tad at ang mommy ay gumawa ng isang team habang si Sarah ay kasama si Tiffany. Sa daan, binanggit ni Tad ang mga pagbabago sa ugali ni Sarah ngunit hinihikayat pa rin ng mommy na ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa lalong madaling panahon. Hindi niya kailangang maging isang sikat na tao para patunayan ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang mga inosenteng salita ay nagpapakita kung gaano kalinis ang kanyang puso.
Biglang napansin ni Tad ang mga tauhan ni Jack na tumitingin sa isang templo. Pagkaalis nila, tiningnang mabuti ni Tad at napagtanto niyang ito ang templong hinahanap nila. Ang mummy ay nananatili sa labas upang bantayan ang kaaway habang si Tad ay nakapasok sa loob ng templo. Ang pangalawang piraso ng kwintas ay nakalagay sa harap mismo ng isang malaking rebulto ngunit ang isang ito ay mayroon ding bitag. Sa sandaling kunin ito ni Tad, isang makintab na gintong alikabok ang nagsimulang tumaas at kumalat sa paligid. Buong lakas na tumakbo si Tad at lumabas ng templo sa tamang oras. Pagtingala niya, nakita niya ang isang bundok na kamukhang kamukha ng simbolo ni Midas. Nakiisa siya kay Sarah at ipinakita sa kanya ang pangalawang piraso. Tinuro rin niya ang bundok na kanyang natuklasan. Hindi ginawa ni Midas ang huling handog sa isang umiiral na templo, gumawa siya ng bago para kay Apollo. Doon niya pinagsisihan ang kanyang mga pagkakamali at hiningi ang buhay ng kanyang anak na naging isang gintong estatwa dahil sa kanyang kapangyarihan. Ang ikatlong piraso ay dapat nasa templo ni Apollo. Parehong excited sina Tiffany at Tad pero iba ang opinyon ni Sarah. Iminumungkahi niya na hindi nila dapat hanapin ang huling piraso at dapat ding sirain ang pangalawang piraso. Kung mapapasa kamay ni Jack ang kwintas ni Midas, siya ay hindi matatalo. Ang kwintas ay may mga kapangyarihan ng mga Diyos na hindi para sa mga mortal. Tutol si Tiffany sa ideyang ito. Isinapanganib nila ang kanilang buhay at ginawa ang pinakamalaking pagtuklas sa kasaysayan. Sumasang-ayon din si Tad kay Sarah ngunit bago nila masira ang piraso, ninakaw ni Tiffany ang piraso at tumakbo palayo. Dinadala niya ito kay Jack dahil gusto niyang mapabilang sa nanalong koponan. Samantala, nagpa siya si Sarah na hanapin ang ikatlong piraso at sirain ito bago ito makuha ni Jack. Gusto siyang tulungan ni Tad ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niyang mag-isa. Bumalik si Tad sa mommy at pinagalitan dahil sa pagiging tanga. Sinabi ng mommy na hindi niya nakita ang sinuman na may ganitong karaming na bigong pag-amin ngunit hindi pa niya nakita ang isang tulad ni Tad na naglakbay sa buong mundo para sa pag-ibig. Nagsumikap siya para mailigtas si Sarah sa ngayon ay mas kailangan siya nito. Matapos maglakbay sa mga bundok na nalalatagan ng nyebe, sa wakas ay narating ni Sarah ang templo. Ngunit dumating din si Jack kasama si Tiffany at ang kanyang mga goons. Lumapit si Tad para tumulong pero nahuli din siya. Sa loob ng templo, mayroong isang malaking estatwa ni Apollo at isang kabaong. Sa loob ng kabaong, may bangkay na nakasuot ng kwintas ni Midas. Si Tad ay binyantaan ni Jack na kunin ang kwintas at ibigay ito sa kanya. Ang iba pang dalawang piraso ay pinagsama at nakuha ni Jack ang makasaysayang Golden Touch. Hindi pa siya nakontento at gustong patayin sina Tad at Sarah. Sinusubukan nilang magtago habang ginagawang ginto ni Jack ang lahat ng nakikita niya. Kinuha ni Tad ang pilak na plato ng mommy at ginamit ito bilang pananggalaban kay Jack. Ang masamang tao ay nagpapatuloy sa pag-atake kay Sarah, at nang makita ni Tad ito ay tumalon siya upang tulungan siya. Ang templo ay nasisira at si Jack ay nabagsakan ng isang bumabagsak na tipak na bato. Agad na pinuntahan ni Tad si Sarah ngunit nahawakan na siya ni Jack. Nagiging ginto ang kanyang katawan at bago iyon ay gusto niyang aminin kung gaano niya kamahal ang mga panahong kasama niya si Tad. Ngunit nais ni Tad na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama siya. Pilit niyang hinahanap ang kwintas para tuluyang sirain ngunit huli na ang lahat. Naging estatwa na si Sarah. Hiniling ng mommy kay Tad na umalis sa templo bago ito gumuho ngunit nais ni Tad na mamatay kasama si Sarah. Ang kanyang walang pasubaling pag-ibig at pagpayag na isakripisyo ang kanyang sarili para kay Sarah ay hinangaan ng mga Diyos at ang ginto ay inaalis sa katawan ni Sarah dahil dito nabuhay muli si Sarah. Pagka-uwi, nagsagawa ng malaking salo-salo si Tad sa kanyang lugar at inimbitahan si Sarah. Bago muling may humadlang, ipinagtapat nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa at opisyal na silang naging mag-asawa. Maaaring nawala sa kanila ang maalamat na kwintas ni Midas na maaaring magbigay sa kanila ng katanyagan at kayamanan. Ngunit nakuha nila ang tunay na pag-ibig at walang yaman ang maihahambing doon. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.